Balikan po natin ang balita tungkol sa pagguho ng ginagawang gusali sa Angeles, Pampanga. Isa na po ang kumpirmadong patay doon po sa nangyari at pahirapan pa rin ang pagsagip sa mga natrap sa guho. Mula sa Angeles, Pampanga, nakatutok live si Jonathan Anda. Jonathan? Pia, ito nasa likod ko yung gumuhong ginagawang hotel. Itong katabing building niya, ito po, may papakita namin sa inyo. Diyan po naman nanggaling yung nilabas kanina na Malaysian national, yung bangkay niya na namatay po sa loob. Naipit po kasi siya dyan sa kwarto sa loob ng hotel na yan kasi nadamay po yung hotel na yan sa pagguho. Tumama po dyan yung mga debris. Nasa 20 pa po ang hinahanap ngayon sa guho. Halos lahat mga construction worker. Pasado 2:00 na madaling araw po ito gumuho. Ibig sabihin, 15 oras na po silang natatrap dyan. Pero may mga naririnig pong boses sa ilalim. Kaya puspusan po ang paghahanap ngayon. Ang hindi pa po masabi ngayon ng mga otoridad ay kung ano ang dahilan ng disgrasyang ito. Narito po ang report. Kita sa taas. Kailangan ng rescue nun. Ayun, meron pa. Kuha ang video na ito pasado 2:30 madaling araw kanina matapos gumuho ang isang gusali sa Angeles City, Pampanga. Gumuho. Kala namin lumilindol. Ang gusali, siyam na palapag na ginagawang hotel sa Teodoro Street, Barangay Balibago. Pagliwanag, makikitang patagilid ang direksyon ng pagguho ng gusali. Ayon sa LGU, mahigit 40 construction worker ang nasa loob niyan. Nakaligtas ang 20 pero nasa 20 rin ang ipinaniniwala ang naipit sa loob. 5 ang naiulat na sugatan na isinugod sa ospital. Sa videong ito mula sa DPWH, pinuntahan ni na Secretary Vince Dizon at MMDA General Manager Nicolas Torre ang isang parte ng construction site na ibinaba ng mga rescuer. May 2 tao raw doon na naipit sa septic tank. Okay naman. Sumasagot sa inyo? Sumasagot? Sagot naman po sir. Dalawa po sir. O sige. Ano, injured ba? Hindi naman. Yung isa sir, kasi po nakaipit na po sa big sir eh. Medyo magana po yung patches. Binigyan na sila ng mga tubig. Silang 2 pa lang. May sabi niya may isang matanda sa katabi nila pero hindi pa siya nakita ng BFP. Hindi lang siya mahila-hila kasi may tubong nakadagan sa kanya, scaffolding nakadagan sa kanya. So mahirap siyang hilain. Bukod dyan, sabi ni Secretary Dizon, meron pang Malaysian national na naipit naman sa kwarto sa katabing hotel na nadaganan ng pagguho. Nakakausap naman siya via cellphone. Okay naman daw siya pero syempre kailangan makuha din natin silang lahat. Basta ang sabi ni Pangulo, tulong-tulong lang tayong lahat dito. No? Importante, ang priority natin yung ating mga workers. Kailangan makuha natin sila. Sabi ni Mayor, posibleng tulog noon ang mga construction worker lalo't wala silang gawa ngayong araw ng linggo. Nakausap namin yung foreman para nagbigay siya ng mga possible na mga taong naipit po. Kung titignan natin kabuuan po ng construction workers, mahigit daw silang talagang 70. But weekend, no, marami rin nang umuwi sa kanilang pamilya, no? Kaya ang linista lang nila na natatandaan lang nandyan, halos na sa more than 20. At yung mahigit 20 naman, halos ligtas na po sila. Tumutulong na sa search and rescue ang mga canine sniffing dog ng Philippine Coast Guard, ng volunteer group ng Metro Manila Dog Association at ng MMDA. Meron kaming yung borescope, yung mga maliliit na butas, may mahaba kaming microphone na makarinig kung anong mga may signs of life. Tapos andyan din yung life detector natin, yung heartbeat monitor natin. May mga naka-standby na ambulansya sa mga mare-rescue. Ang DPWH may mga heavy equipment ding dala. Ang problema, hindi ito basta-basta magamit. Ang pinakamahirap dito is very unstable yung site. No, dahil nga under construction pa to, puro mga scaffolding lang, puro mga bakal lang ang nag-hold dun sa ibang mga debris. So kailangan talaga dito mano-mano. Mano-mano ang pagtanggal ng debris. Mahirap kasi baka ma-disturb yung site lalong bumagsak. No? Ang collapse po ay pancake, so kukunti lang ho yung mga void spaces na pwedeng mapagtrabahoan namin. Sabi ng LGU, kumpleto naman sa permit ang ginagawang hotel na noong 2023 pa sinimulan. Ang problema, hindi raw nila makontak kanina ang kontraktor ng gusali. Nakalagay lang po kasi Mr. Lim. Ang sabi po na out of town. So yun din ang hinahanap po namin para makausap po namin. Sana naman makapagpadala siya ng representante niya dito para to shed light dito po sa mga ginagawa po nilang building. At the same time, malaman namin ang mga listahan na nagtatrabaho nila para makapag-cross-check kami kasi hindi natin alam kung ilan talaga ang natrap dito po sa naguhong gusali po.
Pia, kausap ko kanina lang bago tayo umere, yung hepe mismo ng Bureau of Fire Protection na nandito ngayon, ang sabi niya anumang minuto or malapit na raw nilang mailabas yung dalawang naipit doon sa septic tank na kausap nila. May signs of life po yun. Ang sabi naman po ni Mayor Lazati ng Angeles City, wala namang naitalang lindol kagabi at hindi nila nakikita ang dahilan ng pagguho yung malakas na ulan at hangin kagabi. Yan muna ang latest mula rito sa Pampanga. Balik sa iyo, Pia. Jonathan, mabuting balita yon, no, at magandang senyales na may mga signs of life pa. Pero gaya ng nabanggit mo, no, mahigit 15 oras na mula nung gumuho itong ginagawang gusali. At ngayon nakikita namin rin sa video mo dahil alas 6 na ng gabi, medyo dumidilim na. May pagpapatuloy ba ang search and rescue operations pagkagat ng dilim, Jonathan? Ang sabi naman ng mga otoridad, Pia, hindi sila titigil hanggat kaya pa nilang makapaggawa ng search and rescue operations dito dahil kaya nakita rin natin may mga equipment na silang dinala, yung mga may ilaw. Siguro yun ang gagamitin ngayong gabi kapag dumilim. Pia. Alright. Maraming salamat, Jonathan Andal. Opisyal na binuksan ngayong araw ang Palarong Pambansa 2026. At nasa mahigit 13,000 delegado ang nagtipon-tipon sa sports complex sa Agusan del Sur. Present, si weightlifting Olympian at former gold medalist Heidelin Diaz at kabilang din sa inaabangan ang pagpapailaw ng Friendship Cauldron. Nasa 20 regional delegations ang maglalaban-laban sa isang linggong Palarong Pambansa. Gaganapin ang iba't ibang sporting events simula po May 26 hanggang May 30. Ito rin ang pinakaunang hosting ng Agusan del Sur sa Palarong Pambansa. Tinamaan ng gumuhong lupa mula sa Burol ang isang truck sa Cotabato. Bunsod pa rin yan ang patuloy na pagulan sa ilang lugar sa Mindanao na nagdulot ng malawakang pagbaha at pagguho. Nakatutok si Jamie Santos. Gumuho ang bahagi ng Burol na iyan sa Bansilan, Cotabato dahil sa patuloy na pag-ulan. Naggalat ang mga tipak ng lupa sa kalsada. Tinamaan niyan ang isang dumadaang truck na buti hindi nahulog sa bangin. Agad na nagsagawa ng clearing operations ang otoridad. Pahirapan ang pagdaan sa kalsadang ito sa Barangay del Carmen sa Cotabato matapos sumambalang ang isang punong natumba dahil sa malakas na buhos na ulan na sinamahan pa ng malakas na hangin. Ang isang residente sa lugar nagkusa na sa pagputol ng mga sangang nakaharang. Tumulong na rin ang ilang stranded sa paglilinis. Hirap din makadaan sa bahaging ito sa Barangay Manarapan dahil sa baha. Kinailangan patuloy buhati ng isang motor para makatawid. Umapaw na tubig sa tulay naman dahil pa rin sa walang patid na pag-ulan ang iniinda ng mga taga-barangay Parwayan sa bayan ng Alamada sa Cotabato. Sa ngayon, mga malalaki at matataas na sasakyan ang maaring dumaan dito. Dama rin ang buhos ng ulan sa bayan ng Sultan sa Barongis sa Maguindanao del Sur. Nagmistulang dagat na ang kalsadang ito dahil sa malawakang pagbaha. Kaya ang ilan gumagamit na ng bangka para makadaan. Ayon sa Pag-asa, trough ng low pressure area ang nakakaapekto ngayon sa Mindanao. Jamie Santos, nakatutok, 24 oras.